Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. At welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes. At tuwing araw ng Huwebes, tayo ho ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para ho sa ating programang ito nagdalayong maghatid, magbigay ng pinakamakabuluhan, pinakabagong impormasyon sa bawat pamilyang Bangsamoro dahil ang atin pong mga aktibidades, mga programa, mga proyekto hong isinasagawa sa ministry ay dapat hong malaman ng ating kapwa Bangsamoro. Hindi lang po yan ng ating kapwa Pilipino at ng ating kapwa ka-Earth. Diba? Okay. At ngayong araw na ito ay ika-171 episodyo na ho ng ating programa. Ngayon po ay ika-6 sa buwan ng Hunyo taong 2024 at ika-29 sa buwan ng Dzulqa'dah 1445 sa ating Hijri calendar. At syempre ho, ang ating programa ngayon ay magtatagal ng 1 oras and it will feature ang mga bahagi ho, mga parts ng ating programa, which is ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses at ang ating KKK. At ngayong araw na ito, tayo ay masayang-masaya dahil kumpleto ho ang mga miyembro ng ating pangkat na nagtutulong-tulong hong maghatid sa inyo ng mga impormasyong nais at dapat niyong malaman. At please remember that we are live via Facebook. Ang atin pong official Facebook page ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. At live din po tayo sa inyong mga transistor radio via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Tandaan natin, 882. I-tune in po natin dyan sa ating mga AM frequency. At live din po tayo sa page ng DXMS Radio Bida Cotabato City. Kung saan man po kayo pinakakomportableng manood at makasama ho ang pangkat na ito, kayo ho ay aming inaanyayahan. Ayan. At syempre, pagkatapos ko bumati sa inyo ng napakagandang pagbati, sana ay maganda nga, narito ang ating mga kabalay at mga kapwa homecaster para ho sila naman ang bumati sa inyo at pagbigay ng kasiyahan. Unahin natin sa bandang kanan. Ito ho, ang ating kabalay na si Ria, na kumakaway-kaway pa. Kabalay na Ria, ang iyong pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
at isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Congrats po sa lahat ng mga nag-graduate itong nakalipas. At good luck sa mga mag-file para sa susunod na CSC exam na I think is on August ata. So Ang filing. Ang exam. Exam. Ang exam. Okay. So filing na naman. So, good luck and meron tayong special episode ngayon kasi may nagbabalik na guest. May pakilala natin maya. Okay. Sino nga kaya itong guest na nagbabalik ngayon? Ang pagbati ay inyo narinig mula kay Kabalay na Ria. At kanyang sinabi na marami ho sa ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, ang nagtapos sa kanilang pag-aaral. Diba? Ang buwan ng, ano bang buwan ngayon? Dati, ang buwan ng graduation ay Marso o Abril. Diba? March or April. Ngayon ay Hunyo, Agosto, diba? Depende anong gusto ng school. Yan ho ay bunga ng nangyaring pandemya sa mundo na nakaapekto ho sa lahat ng mga proseso, sa lahat ng sistema sa ating mundo, di ba? At syempre, yung sabi ni Kabalay na Ria, yung pag-file ho, by and by, masusungkit nyo rin ang pagpasa sa inyong civil service exam, inshallah. Yan ho ay pinaghalong kader at competent. Siyempre, kailangan nyo mag-review, kailangan nyo hong paunlarin ang inyong sarili sa iba't ibang aspeto, sa iba't ibang subject na inyong kukunan ng examination. Okay? At galing ho kay Kabalay na Ria, sa bandang kanan, tayo ay dumako naman sa ating bandang kaliwa para ho bumati sa inyo ang ating Kabalay na si Hamsi. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salen Kabalay na Ria. At magandang umaga po again sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nagkikinig at nanonood sa ating programa, and welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. Ako po ang nilingkod Bang sa Moram Sari Pala. Nandito na pala yung camera. Dito ako nakatingin. Ayan, okay. Ang pagbati ho na kung saan nakatingin mula sa ating kabalay na si Hamsi ay inyo hong narinig o napanood. Ayan. At dahil tayo hong tatlo ay nakapagbigay ng ating pagbati sa ating mga tagapanood at taga-subaybay ng ating programa. Nasaan na? Okay. Para ho, dahil siya ho ay kasama na ho natin. Actually, nauna pa ho sa atin to, no? Na dumating sa ating booth for our episode today. Teka muna, ang ating mga episode today is 171st or 72nd? 72nd? 72nd. Yung kapag nakatingin ako sa figure. Kapag merong worded numerical at figure numerical, sinusundan natin yung worded na numerical. Kasi mas naka naman. Pati ba naman ang ating mga bid offer? May apply pa natin sa ating broadcast. Ito ho ang aming 172nd episode bilang pagtatama ho sa aking unang nasabi. Dahil nakatuon ang aking pansin sa figure na sa ating rundown at bilang pagpapatuloy, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ipagkikilala ho ng ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria, ang ating guest speaker na nagbabalik ngayong episode natin. Kabalay na Ria, sino nga ba siya? Ang guest natin ngayong araw na ito ay isang returning guest kasi nakuha na natin siya, nandito na po siya dati para pag-usapan ng isang similar na topic way back when. Siya po ang Community Development Officer 2 ng Community Support Services ng Housing and Human Settlements Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Ang housing arm ng BARM, walang iba kundi si Ma'am Shahara M. Pendaliday. At siya, assalamualaikum. Alaikumsalam sa inyong lahat. This is my second time to be here. Okay. Welcome back. Mashallah. Kapag sabihin namin sa mauulit. Second time to be here at how is it? Musta? Kamusta naman ang pakiramdam? Kabuhan pa rin. Mukhang hindi halata, di ba, Kabalay na Ria? Right? Parang wala akong naaninag na kaba sa magandang mukha ng ating guest She's speaker glowing inside. Yes. That's right. Mashallah, alhamdulillah. At ito ho yung kabalay natin na kahit na napakaraming gawain sa opisina, kahit napakaraming hamon, hindi na ho maganda o gaga, ay ganun pa rin po ang kanyang aura.
Diba? Yan ang napagandang gayahin, di ba Kabalay na Hamsari? Bakit tumataas ang iyong kilay? Okay? Para mas mapabuti pa ang ating magbibigay serbisyo sa ating kapwa Bangsamoro. Mamaya-maya, babalikan natin. Nakabati na ba? Hindi pa? Mag-greet lang. Oo, sige. Kasi marami nagpapa-shoutout. Yo, let's go. Okay, go on. Sige. Okay. Binabati ko po ang ating mga kabalay na nanonood sa ngayon. Nakikita ko yan si Attorney Lee, Sir Kardawi, Sir Zay, Assalamualaikum, si Ma'am Muslima, Sir Swart, and syempre sa Housing Division na mga kasama ko. Manonood daw sila pero wala ko pa ako nakikiasin. Si Rahman, engineer, Assalamualaikum. And kay Sir Gadi na nasa Manila. That's right. Nasa Manila po siya. Nako, Kasama ang ever busy. ating minister. That's right. Yes po. Nako, ang iyong hepe sa inyong dibisyon ay isa rin hong walang pahinga. Kung kuratsa meron sa babae, may kuratso rin po Kaya nga, sa amin sa MHSD, di ba? Ngunit tayo ho ay inspired. Meron pa ba? Meron pa, ma'am. Oh. Sige. Bago lang. Si Mga 21 yan, no? PDD daw. Hello. Okay, at ang katibayan na kayo po ay nakikinig at nanonood sa ating programa, ay ang inyong mga comments. Nasaan na? Hinihintay po natin ang inyong mga komento, no? Para humabasa natin at malaman din natin na kayo po ay nanonood, of course. Speaking of comments, congrats sa mga nanalo ng ating MHS Disseminates. Nung 10 a.m. nag-close na po ang ating review. And mamaya, inshallah, may mga makakatanggap ng confirmation na mensahe sa kanilang napanalunan. Mashallah! Diba? Exciting ho ang ating weekly, ang lingguhang patrivia natin. Inshallah. Na hindi lang ho nagtitrivia, kung hindi, diba? Ito ho ay nagbibigay ng kaligayahan sa atin. Meron tayong dumating bagong-bago, preskong na mensahe mula ho sa ating Director 2 for Technical and Regulatory Services or TRS, Director Swart. That's right. Dapat, Sir Swart. Thank you so much for always being with us para ho ma-supplement yung ating mga sinasabi. Ang ating guest speaker ngayon ay isa hong registered social worker. Oh, true. RSW. Kaya siya ho ay busy sa lahat po ng ating mga community support services under our Housing and Human Settlement Division. Thank you very much again, Sir Swart, for the supplementary information na ipinaalala mo sa amin. Ayan. Ma'am, Kaya mamaya. okay lang talaga, ma'am. Hindi talaga ako naglalagay ng kung ano. RSW. Hindi pwede. Pero sa amin, hindi pwede yun, no? Sige lang. We acknowledge the years na pinag-aralan ninyong Tama. pinag-aralan ninyo. Oo. At that's nagka-exam so true. kayo. At ano tayo ito, nag-attendance ang housing, nagpakita sila ng pruweba na nanonood sila ngayon sa ating MHS DGC. Mashallah. High widescreen, at least ginagamit kayo. Ginagamit namin yan every after 5 p.m. Oh no. Sige. Kabalinary, wala akong banggitan ng mga. Sige. Tayo ho ay magpapatuloy na dahil nakabati na ho yung ating guest speaker ngayong episode natin. Tayo ho ay magbabalik upang basahin ang ating mga comments at ang ating balitaan. Pagkaraan lamang ng ating napaka-importanting paalala regarding our housing loan program na kamakailan lamang ay mayroon tayong isinagawang clean-up drive sa ating areas ng ating housing loan project. Kabalay na Almansor S. Ugaw, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba,
dato ninsinsuat layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan nga ho ang ating napaka-importanting paalala regarding our housing loan program na hopefully atin hong may sasakatuparan all the way after ho ng ating mga proseso, mga pagsasaayos na gagawin para may handa sa lahat ho ng ating mga applicants na papasa na magiging benepisyaryo ng ating housing units under this program. Sana ho ay mabigyan na natin ng katugunan yung mga request ho, yung mga pangangailangan ng ating mga pamilyang Bangsamoro na ngayon po ay nagtatrabaho sa balit hindi ho sapat ang kinikita para ho makapagpatayo ng kanilang sariling bahay. Ito po ang programa para sa inyo and hopefully inshallah by 2025 sa ating budget proposal for FY 2025 ay maaprubahan ang ating mga minimungkahe na pondo para ho sa ating pagtatayo ng housing units under this program. Ayan, para ho sa ating mga pamilyang hindi sapat ang kanilang kinikita sa buwan-buwan. Ayan. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong June 6, 2024 at the 29th of Julqaida 1445 para sa ating 171st episode ng ating programang MHS Delivers. At ang ating headlines ngayong araw, MHSD sinagawa ang turnover ng ika-14 na training center sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. MHSD pinalakas ang kapasidad ng key personnel nito sa pagregula at pamamahala ng mga HOA sa BARM. Ikatlo sa ating headlines, MHSD pinatibay ang kakayahan ng mga piling kawani nito sa Real Estate Development Regulation. At ang huli sa ating headlines, MHSD matagumpay na natugunan ang audit observations ng COA sa exit conference. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD sinagawa ang turnover ng ika-14 na training center sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Narito si Kabalay na Ria. Ang ika-14 na Human Development Training Center ay iginawad na ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pangunguna ni Deputy Minister DM Aldin H. Asiri sa COHEC Sapa-Sapa, Tawi-Tawi noong ika-27 ng Mayo 2024 sa pakikibahagi ni Honorable Governor Ishmael Mangsali.
Ang proyekto ay orihinal na pinundahan para sa pagtatayo ng one-story training center sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2021 at kalaunan ay pinalawak upang magkaroon ng pangalawang palapag sa pamamagitan ng TDIF 2022 na parehong nasa ilalim ng opisina ni Attorney Jose I. Lorena, Member of the Parliament o MP. Binigyang diin ni DM Asiri ang natatanging pagsisikap ng mga nagsakatuparan ng proyekto, partikular na pinasalamatan ang gobernador at ang alkalde ng Sapa-Sapa para sa kanilang buong suporta sa panahon ng pagtatayo ng mga proyekto. Pinasalamatan din niya si MP Lorena sa pagpili sa Tawi-Tawi bilang lalawigang benepisyaryo at sina Minister Attorney Hamida Minuddin D. Bara at Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim sa kanilang walang patid na suporta sa mga komunidad sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Engineer Sabdurani U. Bakil, Provincial Director o PD ng MHSD Tawi-Tawi sa pakikipagtulungan sa LGU ng Tawi-Tawi upang masuportahan ang mga residente ng Sapa-Sapa. Sa pagtatapos ng seremonya ngayon, puno ako ng pasasalamat at pagpupuri. Ang proyektong ito na training center ay naging isang kamangha-manghang paglalakbay at ang makitang katuparan nito ay isang patunay sa aming sama-samang pagsisikap at determinasyon. Ang aming pagsusumikap, pananaw at pangako ang nagsilbing puwersang nagtulak sa likod ng tagumpay na ito. Ang gusaling ito ay hindi lamang isang pisikal na istruktura, kinakatawan nito ang ating mga ibinahaging adhikain at walang limitasyong mga posibilidad para sa ating komunidad. Ito ay magiging isang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga tao, umuunlad ang mga ideya at mas lumalakas ang ating komunidad. Pagbibigay diin ni PD Bakil. Samantala, pinasalamatan ni Governor Sally ang lahat ng naging kabahagi sa pagtatayo ng training center, lalo na si MP Lorena sa pagpili ng mga magagandang tao sa Sapa-Sapa. Nagatid din ng mga mensahe si Sapa-Sapa Mayor Honorable Rhodesia Matolo Sally, Board Member Maulana Aspirin, at Engineer Samil Tati, Provincial Engineer Samil Tati, at Engineer Wahab Bakil, Provincial Planning and Development Coordinator sa panahon ng seremonya. Ang aktibidad ay sinaksihan din ng iba pang mga opisyal mula sa MHSD, Bangsamoro Transition Authority, at mula sa LGU Tawi-Tawi. Para sa mapayapang pamamaya at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong likod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinalakas ang kapasidad ng key personnel nito sa pag-regulate at pamamahala ng mga HOA sa BARM. Nakibahagi ang mga kinatawan mula sa regional at panalawigang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM sa isang komprehensibong pagsasanay na nagdalayong pahusayin ang kanilang kadalubhasaan sa pag-regulate at pamamahala ng Homeowners Associations o HOAs. Ang pagsasanay na inorganisa ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD sa ilalim ng Technical and Regulatory Services ng MHSD ay ginanap sa Cafe Mindanao sa Cotabato City noong Mayo 16 hanggang 17 taong kasalukuyan. Sinabi ni Landscape Architect Johanna Abdul Karim, PDCRD Chief, na sa loob ng 2 araw na pagsasanay, ang mga pangunahing paksa ay tinalakay upang bigyan ang mga kalahok ng mahahalagang kaalaman ukol sa mga HOA, mga nauugnay na batas, at iba pang kritikal na aspeto na mahalaga para sa epektibong pagsasaayos at pagbibigay kapangyarihan sa mga asosasyong ito. Si Rowena Nimuan, MPA, Chief ng HOA CDO ng Department of Human Settlements and Urban Development DHSUD Region 12, ay nagbigay ng mga insights sa esensya ng HOA kasama ang kanilang mga karapatan, kapangyarihan at ang Magna Carta para sa HOA o RA 9904. Binigyang diin ang ninimuan na ang isang homeowner ay sumasaklaw sa mga individual na nagmamay-ari o bumili ng mga lote sa mga subdivision o village sa layuning matirahan. Bukod dito, binigyang diin niya na ang mga homeowner ay maaaring mga awardees
usufruct o legal na nakatira sa mga unit o bahay o lote sa ilalim ng iba't ibang proyektong pabahay. Gayon din ang mga informal settlers na sumasailalim sa akreditasyon bilang mga benepisyaryo ng iba't ibang programa. Dagdag pa rito, ibinahagi ni Mary Lorinale Faith Penuliar, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO 3 ng DHSUD 12, ang mga kinakailangan sa pagpaparehistro at post-registration ng HOA at reportorial requirements ng mga asosasyon. Samantala, itinanghal ni Mark Regan Pelaez, JD, HHRO 5 ng DHSUD 12, ang mga karaniwang issue, alalahanin at hamon sa HOA batay sa mga tunay na karanasan na nakatuon sa mga gawain sa pagpapatakbo, pamamahala ng reklamo at mga kahirapan sa halalan. Kasunod ng mga sesyon na nagbigay kaalaman, ang mga kalahok ay nakibahagi sa mga talakayan ng grupo upang mag-brainstorm ng mga solusyon para sa hypothetical na mga kaso ng HOA at nagsanay ng mga senaryo sa role play kung paano mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa pamamahala ng mga kliyente. Nagtapos ang pagsasanay sa isang makahulugang mensahe mula kay Attorney Janisa Macapantar na hinimok ang mga kalahok na gamitin ang kanilang bagong kaalaman ng epektibo sa pagsuporta sa mga HOA sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ang mga kalahok sa aktibidad sa pagpapaunlad ng kapasidad ay kinabibilangan ng mga inhinyero, HHRO, at mga administrative support staff mula sa tanggapang pangrehiyon at panlalawigan ng MHSD sa Maguindanao, Lanao del Sur, Special Geographic Area o SGA, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang inisyatiba sa pagsasanay ay hindi lamang nagpahusay sa kakayahan ng mga kalahok, kundi ipinamalas din ang kahalagahan ng epektibong regulasyon at pamamahala ng mga HOA. Para sa mapayapang pamamahay at paunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, MHSD pinatibay ang kakayahan ng mga piling kawani nito sa Real Estate Development Regulation. Nagbabalik si Kabalay Ria. Isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, housing arm ng BARM, ang unang capacity development workshop na nakatuon sa Real Estate Regulation and Management na inorganisa ng Policy Development Coordination and Regulation Division, ang PDCRD, at ginanap noong 16 hanggang 17 ng Mayo ngayong taon sa Cafe Mindanao, Cotabato City. Ang workshop ay nagpahiwatig ng isang makabuluhang pagsulong sa pagpapahusay ng mga kasanayan at kaalaman ng mga piling kawani ng MHSD mula sa mga panrehiyon at panlalawigang tanggapan sa larangan ng real estate. Nagsimula sa pagpapakilala at pagtatatag ng mga pangunahing tuntunin ni Nur Al-Ishaq T. Bago, Administrative Assistant 6 mula sa PDCRD. Itinampok sa workshop ang pambungad na mensahe ni Suharto S. Wahab, ENP, REA, REB, Director 2 for Technical and Regulatory Services o TRS. Binigyang diin ni Director Wahab ang kahalagahan ng pagsasanay na binigyang diin ang malalim na epekto nito sa komunidad at ang mga hamon na kinakaharap sa regulasyon ng real estate. Inudyok niya ang mga kalahok na magpatuloy sa kanilang pag-aaral at pagpapaunlad ng kaalaman. Nilarawan naman ni Landscape Architect Johanna M. Abdul Karim, PDCRD Chief, ang mga serbisyong ibinibigay ng MHSD, kabilang ang mga nasa ilalim ng Operations and Management Services o OMS, TRS, at Frontline Services na nakatuon sa Real Estate Regulation and Development. Na ibahagi rin niya ang mga devolved at retained functions sa regulation ng real estate, pati na rin ang standard at implementing rules and regulations.
Matapos ito ay binahagi ni Attorney Janiza M. Makapantar, ENP, REB at REA, Attorney, Acting Director 2 ng TRS, ang pangkalahatang ideya ng Executive Order No. 71 na nakatuon sa mga inilipat na tungkulin. Binigyang diin niya ang mga pangunahing regulasyon sa loob ng executive order na ito tungkol sa proseso ng pag-aproba ng land development plans at ang pagsubaybay sa paggamit ng lupa at mga regulasyon sa pabakay sa panahon ng pagpapatupad. Kasunod nito, si Marjan P. Semenoden, Project Development Assistant, ay nagatid ng malawak na presentasyon ukol sa locational clearance na nagpapaliwanag sa daloy ng proseso at checklist ng mga kinakailangang dokumento. Kasunod nito, pinakita ni Amera Aiza L. Macalangcom, Administrative Officer 5, ang detalyadong pangkalahatang ideya ng Preliminary Subdivision Development Plan at Certificate of Registration and License to Sell. Ang kanyang presentasyon ay sumaklaw sa mga diskarte sa pagpoproseso ng mga pamamaraan ng pag-aproba, mga kinakailangang dokumentaryo, mga kinakailangan sa compliance, at ang pagpapalabas ng mga abiso ng kakulangan. Ang workshop ay nagtapos sa isang hands-on simulation activity na pinangunahan ni Macalangcom, kung saan ang mga kalahok ay hinati sa mga grupo at naatasang suriin ang sample na locational plans upang matukoy ang anumang kulang na dokumentaryo at mga kinakailangan sa pagsunod. Pagkatapos ng mga deliberasyon ng grupo ay pinakita ng mga kalahok ang kanilang mga natuklasan sa sample na mga plano sa lokasyon, kung saan tumanggap rin sila ng feedback mula sa facilitator sa mga natukoy na kakulangan. Pagkatapos ay pinag-isipan ng grupo ang mga kinakailangang aksyon upang matugunan ang mga natuklasan at pag-unlad ng naaayon. Naipamalas sa workshop ang aktibong partisipasyon ng mga tanggapang panlalawigan ng MHSD, iba't ibang dibisyon at mga seksyon sa loob ng ministry na nagtaguyod ng isang collaborative environment para sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa regulasyon at pamamakala ng real estate. Para sa pagpapamayat maunlad na paumuhay, ako pong yung likod pang Samoro Joy Ria Bintemran Muhammad nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlong balita. At para sa ating panghuling balita ngayong araw, MHSD matagumpay na natugunan ang audit observations ng COA sa exit conference. Sa paghahangad ng kahusayan, nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang housing arm ng BARM ng exit conference upang matugunan ang audit observations mula sa Commission on Audit o COA na ginanap sa CNX building sa Cotabato City noong Mayo 29 taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang pangkat ng MHSD ay nakipagpulong sa mga opisyal ng COA sa pangunguna ni Audit Team Leader Danny Calib at agad na tumugon sa 12 audit observations na itinanghal. Ipinahayag ni Ministro Bara ang kanyang kasiyahan sa komperensya na idiniin ang kahalagahan nito sa pagtukoy at pagwawasto sa anumang mga pagkukulang sa loob ng ministry. Nagtipon tayo rito upang pakinggan ang mga rekomendasyon ng auditor para sa pagpapabuti ng ating mga operasyon at pagpapatibay ng halaga ng pananagutan o wika ng ministro. Binahagi ni Calib, State Auditor 4, ang mga detalyadong insight sa pamamagitan ng Auditor's Report na binalangkas ang mga partikular na obserbasyon sa pag-audit. Masusi namang tinugunan ni Jasmine Macarimbang, Accounting Section Head, ang bawat audit observation sa pamamagitan ng komprehensibong mga katwiran at pagbalangkas ng mga pagsisikap ng ministeryo upang malutas ang mga natukoy na issue. Sinuportahan ni Ministro Bara ang mga tugon, 10 ng mga direktor, hepe at pinuno mula sa iba't ibang services, divisions at sections ng MHSD. Kasama ni Auditor Calib sa audit team si Tarson Usman, Administrative Officer 4. Nagtapos ang aktibidad sa pahayag ni Attorney Janiza Makapantar, Acting Director ng Technical and Regulatory Services at Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division ng ILUD, ng pasasalamat sa audit team para sa kanilang kasipagan at suporta sa pagpapahusay sa financial management practices ng ministry.
Ang exit conference ay nagsisilbing isang plataforma para sa mga auditor at kliyente upang talakayin ang mga natuklasan at rekomendasyon mula sa opisyal na ulat ng pag-audit na nagpapatibay ng isang collaborative na diskarte tungo sa pagkamit ng kahusayan sa pamamahala ng mga pondo. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito para sa ating 172nd episode ng ating programang MHS Delivers. Kami ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napaka-importanteng paalala para ho sa ating IPH at HSF. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers at yan nga ho ang ating patalastas na napaka-importante patungkol sa ating isinasakatuparang mga resettlement housing projects across the BARM mula sa ating mainland hanggang sa ating island provinces. At ngayon ho tayo ay dadako na sa ating IPH. Ano kaya ang baong trivia ng ating kabalay at kapwa homecaster sa bandang kanan? Kabalay Dari, ibigay mo na sa amin ang iyong trivia. Ang ating trivia ngayon ay isang mabilisang enumeration. Matapos ng... Pati mo naman trivia, enumeration pa. Excited naman kayo para sa Sunday. No. Shoutout sa St. Ben. Para sa ating trivia ngayon, matapos ng itong nakalipas na eruption ng Mount Canlaon sa Visayas, keep safe everyone kasi malakas ang SO2 emissions ngayon sa ilang paligid ng sentrong Pilipinas. Pag-usapan natin ang mga bulkan na narito sa Mindanao. Meron ba? Marami, apparently. So, meron tayo dito 3, 6, 9, 12, Hoy! 15, 15 na Mindanao? 18. 18. Ang mga nakalistang bulkan ng Mindanao. Ang alam ko lang, Mount Pinatubo. Ay, really? Sige. Anong pinakamataas? Well, we have Mount Ragang, which is tinatawag din na Piapayungan. And Payungan. Blue Mountain. So, Piapayungan, do you think it's kasi payong ang habol nila? So, active siya na volcano na pinakamataas with an elevation of 2,815 meters. Sunod sa kanya ang Mount Matutom. Ayan. Dinadaanan sa sa may Jensen, if you go to Jensen. Yes, it's in South Cotabato. And we have Musuan Peak. Oh, that's in Bukidnon. Yes. Alam niya, Tisari. Kayang-kaya mo rin. Konti lang. Sige. And then Mount Apo. Davao? Apo Sandawa. Yes, it's in Davao. Mount Melibengoy. Melibengoy? Masyado bang Marte ang pagkasabi ko? Malabeng. Malibengoy. Okay. Kapag matigasin yung Malabengoy. Maginanawang ka man, sige. So active volcano po siya sa Mindanao. It's in South Cotabato rin. So basically 30 kilometers west ng General Santos, pati malapit sa Coronadal. Okay. We have Mount Kalatungan or Katatungan. Volcanic din siya. So na matatagpuan sa saan ba yun?
It's in a mountain located in the province of Bukidnon din. Bukidnon din. Okay, marami sa Bukidnon, marami sa South Cotabato. We have ito, medyo maarte ito. Leonard Niasef. Ay, Mount Leonard. Stateside. I know, right? Mount Leonard Niasef. Sino ng pangalan sa vulkan? ay matatagpuan sa mga munisipyo ng Mabini at Mako sa province ng Mabini na Davao pa? de Oro. Ibang Mabini yun. Sa Davao de Oro. Okay, Davao de Oro. Magkakaroon tayo ng groundbreaking ba? May Groundbreaking ceremony sa Malita. Davao de Oro. Baka pwede natin daanan. Yeah, correct. At Masulyapan. We also have Mount Balatukan na nasa Misamis Oriental. Okay. Mount Hibok-Hibok nasa Camiguin Island. Ay, matamis ang dyan. Lanzones. Okay, yung Lanzones. Mount Makaturing, which is in Palau, mas nakilala din bilang Palau Amagaturong. Magaturing? Saan yan? Nasa Mindanao Island, na province of Lanao del Sur. Okay. May vulkan pala sa I know, right? We also have Paco, which is in Surigao del Norte. We have one in Balut Island, also known as Malulong. Potentially active siya sa Davao Occidental Province. We have Latukan Latukan Volcano na potentially active din sa southeast ng Lake Lanao. Marami sa Lanao. We have Dakot na nasa Sulu. Meron Sulu. Dakot. We have Camiguin de Babuyanes or Mount Camiguin. Sige. Nasa Babuyan Islands. Okay. So, medyo nasa tema din naman yung pangalan. We have Mount Kitanglad na nasa Kitanglad Mountain Range sa Bukidnon. We have Bud Dajo, which is in Sulu. And we have Mount Alu na nasa Sulu rin. So we have a total of 18 volcanoes na nakalista para sa Mindanao, with karamihan sa kanila bilang active na mga volcanoes. Mag-ingat po tayo sa mga taong mga malapit na nakatira sa kanila. And sa mga nakatira malapit sa Mount Canlaon, please stay safe. Yes, that's right. Okay, Kabalay na Ria. Yes. So, nako, alam na ho natin na hindi lang ho isa ang bulkan sa ating Islang Mindanao, kung hindi 18. At binanggit nga ho ng ating kabalay na si Ria. Maraming salamat sa ating IPH at nalaman natin ang mga impormasyong dapat nating malaman. From that IPH, let's now move to our HSF. Ano naman kaya mga tips ang ibibigay sa atin ni Kabalay na Hamsi for our safety and our health? Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong health and safety first, best health is your greatest wealth. Since pinag-usapan na ni Kabalay na Ria ang mga bulkan na aktibo sa Mindanao, at tinanong pong pag-uusapan ng epekto ng sa ating mga kalusugan ng sulfur dioxide. Sa nakalipas na araw ating nabalita ng pagputok or pagsabog ng Mount Canlaon. Hindi naman namin gi-coordinate ito, no? Sa Canlaon City, Negros Oriental. Napapalit ako ng segmento, Ma'am Sally, dahil Kabalay na Ria. Last minute changes. At ano nga ba itong sulfur dioxide? Ang sulfur dioxide ay isang walang kulay na gas na may masangsang na amoy na nagmumula sa natural na pagputok ng bulkan. Ito ay nagdudulot ng mga pangangati sa mata, ilong, lalamunan at mga problema sa paghinga. Kuya Hamsi, hindi nangangati ka kanina? Unusual. Malayo tayo doon, Kabalay na Ria. Yes. At ayon sa Philippine or PBOX Volcano Bulletin na inilabas noong Miyerkules, Hunyo 5, umabot na sa 4,133 tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission na mula sa Canlaon or sa pagputok ng bulkan ng Sally. At kaya kung meron ganitong mga kaso malapit sa ating mga lugar, narito ang mga bagay na dapat natin gawin para maprotekta ng ating mga kalusugan para dito. Una, manatili sa loob ng bahay kapag mataas ang antas ng sulfur dioxide sa hangin. Manatili sa loob ng bahay hanggat maaari upang maiwasan mga paglanghap ng gas na ito. Pangalawa, gumamit ng air purifier. Maglagay ng mga air purifiers sa loob ng ating mga bahay upang makatulong sa pag-filter ng mga pollutants, kabilang na dito yung sulfur dioxide. At pangatlo, isara ang mga bintana at pinto. Manatiling sarado ang mga bintana at mga pinto upang hindi makapasok ang sulfur dioxide sa loob ng ating mga tahanan. At pang-apat, gumamit ng face mask kapag tayo naman ay lalabas para maiwasan natin na makalanghap nitong sulfur dioxide. At ang panglima, limitahan ang mga physical na activity. Iwasan ang mabibigat na physical na aktibidad sa labas
Kapag mataas ang mga antas ng sulfur dioxide, dahil mas maraming hangin ang nalalanghap sa ganitong gawain. At ang pang-anim at panghuli, manatiling malinis sa kapaligiran, magtanim ng mga halaman sa paligid ng bahay. Dahil ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagsala ng hangin, na mga pollutant na hangin. At yan po ating maikling segment ng Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bang Samoram Saripala. Ayan. Gusto ko yung stay at home hanggang sa hindi kailangan, hanggang sa kinakailangan. Baka work from home sa Baka ibang stay at home naman itong sinasabi ng ating kabalay. Nagpapahiwatig na naman siya, oh. Sige. At maganda rin yung pagtatanim sa ating paligid, no? Sa ating bakuran. Dahil, kung baga sa kung sa mga puno nagsisequester ng carbon dioxide. Ang pinag-usapan ni Kabalay na Hamsi kanina is sulfur dioxide. Kung CO2 ang carbon dioxide, SO2 naman, kagaya ng binanggit ni Ria kanina, ang sulfur dioxide. Ayan, ako iwasan ho natin na makalanghap niyan. Kaya sundin natin yung mga tips ni Kabalay na Hamsi kanina. Wear your mask every time you go out para secure tayo. Huwag lang muna ngayon para makita ko ang inyong mga mukha. Ito na siya mukha. Sige, tayo ay dumako na sa ating MHS discusses sa pag-usapan natin. Ang ating topic, napakahalaga ho ng ating topic. Dahil pinag-uusapan natin dito ang pagunlad ng bawat komunidad dito ho sa ating rehiyon. Ang topic natin is Community Support Services for Housing Beneficiaries. Ang alam ng ilan ho sa atin, pagkatapos ng ating awarding ceremony ng ating housing units, tapos na ang trabaho ng MHSD. Hindi pa ho. Marami pa ho tayong sinasagawa mga aktibidades in support to our beneficiaries ng ating housing units at yan ay malalaman natin ngayong araw na ito. At nagbabalik nga ho ang ating kabalay, ang ating social worker. Ang sabi nga rito ng ating kabalay na si Sir Zai, ang pinakamagaling natin at pinakawalahong complaint na social worker sa opisina. Nagbabalik Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, si Kabalay na siya. May palakpak pa. Ako naman. Marami atang fans tong ating guest ngayon, no? Para pag-usapan natin ang ating topic na ating nabanggit kanina. Unahin na natin, no? Kamusta ang iyong sarili at kumusta ang housing and human settlement division sa mga panahong ngayon? First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for inviting me, ICS, MHSD Delivers. Yes. Sa ngayon po, alhamdulillah, so far so good naman po. We're doing very well sa housing division. Mashallah. This first half of 2024, nakapag-turnover na po tayo sa Basilan, Sulu, SGA. Okay. Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. So almost lahat ng probinsya, no? Nakapag-turnover tayo. Susunod po dyan, inshallah, ang Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Lanao del Norte, ma'am. Nakaka-excite naman itong, no? Itong mga ginagawa ng Housing and Human Settlement Division sa MHSD. So far, sa ngayon, kabalay na siya. Ilan na bang mga benepisyaryo ang nakatanggap ng ating mga housing units under this project natin na Resettlement Housing Project? As of May 31, 2024, our ministry already turned over 750 to the housing unit, housing or settlement unit to the qualified beneficiaries across the BARM. 750. So ito po siya, Ma'am Sal. Last year, meron po tayo sa mainland na 50 housing unit at Barangay Buricain, Pigkawayan, SGA. Okay. Meron din po tayong 50 housing unit sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. At this year naman po sa mainland 2024, meron po tayong 50 housing resettlement units at Barangay Simsiman, Pigkawayan, SGA. Meron din po tayo sa
bago lang yung 50 at Barangay Pimbalakan, Mamasapano. Yun. Latest. Yes po, yung latest, yung maganda, hindi natin napuntahan. Kompleto na siya. Actually, may street lights. Ang ganda paggabi. Oo. That's right. At meron din po tayo sa Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao. Malapit lang po sa atin. Yes. And sa island naman po, ito po, marami-rami din po sa island. Meron po tayong na-turn over na nung 2023. Last year rather. 50 at Barangay Townsite Maluso. Ito yung pinakaunang na-turn Atin over. Basilan, yes. And the next one is yung sa Balubo, Lamitan. 50 din po ito. At meron din po tayong 100 units at Barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan. 100 units po yun. Mashallah. And then, meron din po tayong 50 sa Tipo-Tipo Proper Basilan, 50 sa Barangay Lampas, Indanan, Sulu, at 50 sa Barangay Tubig, Dakulay, Indanan, Sulu. Last December to. Tayo rin po ICS. Yeah. Magkatuwang sa mga ating mga awarding ceremony sinasagawa at iba pang mga divisions, no? Yes, ibang division. Even sila Minister. Yeah, that's right. Minister Attorney Hamid Aminuddin. Si Deputy Minister. At si DG. Yes. DG. Kasama ko natin. Kasama po natin. Correct. That's right. Chief ng division, sumasama po sila, ma'am. Especially yung talaga, yung provincial directors. Provincial director at provincial office staff. Grabe rin talaga yung support nila sa amin, sa atin lahat. Yes, that's right. Kasi it's one way of celebrating. Kaya tayo in full force sa ating awarding ceremony. Atin pong sila-celebrate yung milestone sa mga buhay ng ating benepisyaryo. Kung saan tatanggapin nila ang kanilang mga housing units. Kabalay na siya, ano ba yung mga mahalagang proseso o requirements bago tuluyang igawad yung ating mga housing units sa ating mga benepisyaryo? Ano mga ginagawa ng HHSD? Ang ginagawa po talaga ng HHSD, ma'am, Community Support Services, is ang mahalagang first step is coordination talaga sa LGU at sa provincial directors natin, provincial offices natin. Kasi po sa kanila po nanggagaling ang applicant beneficiaries. Applicant beneficiary, ano yan? Ayan po yung mga gustong mag-apply sa kanila or baka may nai-recommend na may na-recommend po sa kanila na nangangailangan na po talaga ng mga bahay. So basically, yung listahan galing sa kanila ng beneficiaryo. Okay. And then isasubmit po nila sa regional office and yun po. Pwede na po kami mag-start mag-validate. Yun. Okay, so kung may listahan na ng mga prospect na beneficiaries, i-validate nyo pa, no? Yes po, i-validate po namin. Bakit isasagawa ang validation? Kasi ma'am, based din po ito sa guidelines natin on selection ng beneficiaries. So, kailangan masundan natin. So, kapag nakabigay na po sila, ma'am, and then focal, meron na rin po, magbibigay po kami ng documentary requirements. Okay. Na napaloob doon yung housing profiling form, ito po yung ginagamit namin. Nag-house to house kami sa mga deserving or prospect beneficiaries natin. And then, papakita nila itong proof of identity, any kind of That's right. Kung may sila, may MILF identification card, much better. Oo, kasi mga pamilya ng former combatants. Yes po, ma'am. Tapos yan, barangay clearance, kailangan din po ipakita sa amin, affidavit of non-ownership or of real estate property. Okay. I-issue nito ang munisipyo or attorney. Kasi kung bibigyan mo yung meron ng property, yes, ma'am. hindi na kailangan. Opo. Mas marami na kailangan, no? Na kailangan tulungan. Yes, and aside from that? Aside from that, meron po tayong 3R size of family picture. Ay. Family picture, pwedeng yung background nila is yung ngayon na bahay nila para makita naman na ito yung bagong bahay. Ay, ito yung ngayong tama, before and after. Yes, and kailangan talaga sa family picture kompleto. Kasi hindi pwedeng mag-isa ka lang or dalawa ka lang. Kasi ibig sabihin, disqualified ka na. Totoo, kasi pamilya ang ating tinutulungan. Yes. And pagkatapos ng ating validation, kabalay na siya, ano na ang next? Pagkatapos na kunyari, out of the 50, kadalasan ba lahat ng recommended beneficiaries ng ating local partners pumapasaba sa ating validation? Meron din pong nadi-disqualified. Bakit? Kasi ma'am, pag nasa field na po kami,
usually somewhere dyan sa SGA, may mga project po ng kapyanan dyan. So, kailangan mag-cross-checking po talaga. Okay. Kasi baka ma-double entry. At saka madoble naman ang kanilang bahay. Madoble ang bahay, ma'am, na sayang. Sayang din. May nadidikyo talaga, ma'am. Naka-found out namin. Meron bang instance na kunyari, nalaman natin through our validation na yung naisumiting beneficiary ay hindi pala karapat-dapat dahil may bahay na o baka empleyado pa ng ano? May mga ganun ba o hindi naman na? Ay, hindi naman wala po, naman. ma'am. Ang meron lang po talaga is, kunyari sa Davao, nakatira siya ngayon, pero naipakita naman niya na may proof naman na itong bahay niya natamaan ng lindol, kailangan niya nang umalis. Okay. So, may project, project-based committee tayo, housing committee tayo, kasama ko rin kayong ma'am. So, yung napag-uusapan kung ano ba i-allow na, depende pa rin sa management. Okay, sa committee na yun. Sa committee po pala. Sila yung nag-check at syempre nagde-decide kung talaga bang papasa na yung ating mga beneficiaries. Okay, and after that, kapag lahat po ng ating, kunyari, kabalay na siya, 50 beneficiaries ay pumasa na, ano na ang gagawin? Ayun, ma'am. Mag-issue na po kami ng resolution. Okay. Good for, na po siya. About to post na po siya. Okay. Ipopost natin meron po sa office and magbibigay din po kami sa focals or sa LGU. Ano ang dahilan kung bakit kailangan i-post natin? Para ma'am kasi may mga nagrereklamo pa rin. So at least alam nila. Alam po nila. Na nakapag nakapili na, yes, no? Ma'am. At saka yan, eligible talaga na ito. At saka for transparency. Na talagang yung ating mga housing units ay natatanggap ng ating mga beneficiaries. Okay? At dahil nasabi na ho ng ating kabalay na si Sha, yung mga proseso bago ho natin igawad yung mga housing units sa ating rightful beneficiaries, after ng awarding ceremony kabalay na Sha, ano na ang ating ginagawa sa CSS? Community Support Services bilang pagtalima at pag-ensure ng ating, di ba may hashtag tayo, no? Hashtag building community building umma. Hindi lang po yung pamamahagi ng bahay ang dapat ating pagtunan ng pansin. Subalit may mga other activities pa na. Ano yung mga activities na yun, kabalay na siya? Sa sinabi mo, ma'am, isa sa magandang example po dito ay napaloob sa social mobilization process po natin. Sa housing part po yung napaloob po sa Housing and Human Settlement Management Manual. HHSMM. Ayan, yes, ang ating manual. Okay? Kung saan, after natin ma-award ang bahay sa kwalipikadong pamilya, ino-organize natin sila to create their own homeowners association, gaya nga po ng sinabi nyo kanina, ma'am. Nang sa ganun, ma-empower sila as community to be more self-reliant. Ayun. So, ino-organize sila into HOA, no? Para talagang arranged, and then meron silang, may katang officers ba? Yes po, ma'am. And meron, yes, ma'am, nag-create po sila ng may selection po. And good thing about dito, ma'am, is nagkakaroon po sila ng initiative to improve the community surroundings. And yon, nag-create po din, nagda-draft po sila ng occupancy rules nila, na part din po yung registration nila sa HOA. Tama. Kasi kung wala silang occupancy rules, baka gawin ng bawat isa ang gusto nilang gawin. Yes, no? Na wala namang regulation. Yan ang iniiwasan natin na nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan, ng mga away sa komunidad, chaos. Nako, yan po ang iniiwasan ng ating ano. So, after ma-organize yung ating mga beneficiaries into HOA, ano na ang next na ginagawa ng inyong team sa CSS? Inaasikaso na po namin yung kanila contract po nila, ma'am. Contract? Agreement po. Yung mga, kasi kailangan din po namin maglagay ng mga restriction. Okay. So talagang may nangyayaring regulasyon, yes, no? Doon sa ating mga communities na mga beneficiaries ng ating housing units. So aside from that, ano pa sa ating ano pa yung ginagawa natin aside from organizing them and then yung contract na pipirmahan nila? Ano pa ang mga services na binibigay ng CSS? Pag-uusapan pa lang po namin ng monitoring. Kasi parang may proposal din po ako kay Chief Yas. Okay. And sabi niya magandang idea kasi nasa physical lang po
sa ngayon po, physical po sila nakatutok. And then next na po ang beneficiaries kung magkakaroon po kami ng random survey, parang ganon. Na baka mamaya, hindi na pala sila yung nakatira doon. Kasi 750 na rin kasi yung na-turnover natin eh. So ngayon, kailangan natin sila tanungin kung sila pa rin ba. If ever na hindi pa sila nakalipat agad-agad, tanungin natin kung ano ba yung mga certain reasons kung bakit hindi pa nila nalilipatan. Kasi baka mamaya, kasi mga problema namin, kuryente, tubig, mahihirap kasi yan. Basic facilities, yes. Magagawa, ano nga yan, magiging support siya sa mga proposal natin. Totoo yan, totoo yan. Ako, ito ho ay pagpapakita ng kahalagahan, no? Yes po. Ng funding support sa ating ministry. Para ho, maibigay natin yung mga facilities na yan na kailangan ho ng ating mga housing beneficiaries. Sa bawat komunidad, sa bawat site ho ng ating resettlement housing project. Katulad po ng ibang mga housing project natin, ang iba ho, inalagyan na ng solar-powered lights, di ba? Street lights, meron tayong ano pa yung iba, may mga archway na nalagay na rin, may mga kalsada. Yes, yun yung mga importante mga facilities sa ating mga komunidad na binibigyan ng serbisyo. Aside from those kabalay na siya, may mga ginagawa ba tayong like mga CapDev sa ating mga beneficiaries so far? So far, nalagay naman po sa social mobilization process na magkakaroon ng CapDev. Depende po sa kanila. Yun po yung tinatawag na community action plan. Pero nasa kanila yun, ma'am. Sila po yung gagawa ng plano nila. And then, yun, magtatap lang po sana tayo sa ibang ministry. Okay. Like sa solid waste management. Importante yan. Ako. Dahil actually, kabalay na siya sa ngayon, problema rin po natin ang, solid waste management na yan, no? Yung ating mga basura. Yes po, ma'am. Dahil dapat malaman natin na yung mga basura na yan ay nag-emit po ng methane. Yung gas na isa rin po sa mga potent na nagkukos ng ating climate change ng global warming aside from carbon dioxide. Isa ho ang methane. Kaya dapat namamanage natin ang ating mga basura in a proper manner. Tandaan natin yan. Okay? At sa inyong pagsasagawa ng inyong CSS, Community Support Services, kabalay na siya. Yes, may mga naging hamon ba tayo, naging issue, naging problema na na-encounter as we do our job? Ang nakikita ko po ngayon, Ma'am Sal, is one of the most challenging na kinakaharap namin sa community support services is the lack of manpower. Ayan. Kasi dalawa lang po kami sa community support. Ang dami nyo. Yes, marami. Ang dami. Okay. Hindi siya mabilang. And then, aside from manpower, actually, importante po ang workforce, yung ating human resource. Shoutout sa mga nag-approve ng organizational chart budget namin. That's right. Kailangan na ho namin yan actually. Para mas marami ho tayo accomplishments, mas magawa natin ng mabuti yung ating mga trabaho. And aside from that, kabalay na siya? So far, wala naman din po, ma'am. Yun lang po talaga. Kapag sa community, wala namang naging problema? Sa community po, ma'am, parang every night meron na nagte-text na problema, ganyan. Pero like what? Sige na, may kwento, konti lang. Ano ba problema? Mga lang, mga lupa, ganyan. Actually, pero it's normal naman to us. Kasi kami sa housing division, hindi kami kagaya ng other division na routinary yung trabaho. Kami everyday, talagang iba't ibang beneficiary yung may mga concern sila, lumilapit sa amin. Yun, so Alhamdulillah na naman siya, nare-resolve naman siya. Mashallah, okay. Sa help ng top management natin. Okay. So ano yung mga plan, activities niyo pa sa mga susunod na araw para sa inyong suporta sa ating mga komunidad? Kabalay na siya. Ano pa mga next steps? Next steps na gagawin? Maliban sa HOA? Yes, maliban sa HOA. Ano ba? Parang wala naman din po. Wala pa so far. Pero yung mga kailangan niyo for next year, na-propose niyo na? Yes, ma'am. Na-propose na po yun. Sobrang laki nung
na-propose namin na budget. Sana aside from yung mga budget for our activities, yung ating proposal for additional manpower. Sa provincial, matagunan sa din. level ng provincial offices, marami din pong na-propose. Mashallah. Okay. At dahil ang oras natin ngayon ay alas 12:11 na ho ng tanghali, nais nating malaman ang panghuling mensahe. Ngayong episode natin, ang ating kabalay na siya para sa atin at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng ating programa. Kabalay na siya, your message? Yes po, ma'am. Short lang po itong message. Ay, short lang. Sige. Basahin ko na lang. Basahin ko na lang. Okay. SHORT. Gusto ko pong ipahayag sa mga taga-subaybay at buong Bangsamoro na ang Ministry of Human Settlement and Development sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dipara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, sa ating kulis Bangsamoro Director General, Director Ismael W. Ibrahim, DG. Hi, DG. Nanonood daw po siya. Yes. And then, sa ating directors, most especially sa aming pinakagwapo. Ay, Sino yan? kaya? Hindi ko alam, nanonood. Syempre, ang chief namin. Dapat Si Mr. Abdul Hamid, si Alawi Jr. Hindi po siya kapag-anak niya, Ivana Alawi. Ex niya. Sige. Okay. Ex-husband. Kabalay na. Sige po. Siya? Gusto namin iparating sa lahat na ang Ministry of Human Settlement and Development ay ginagawa po namin ang lahat para magkaroon ng disente at matibay na tahanan ang bawat pamilyang Bangsamoro. Yun lang po, ma'am. Okay, napaka short, no? Maikli lamang, subalit napaka makahulugan. Ayan, lahat ho ng makakaya natin, makakaya ng ating mga kabalay sa MHSJ, ginagawa natin para according to our guest speaker ngayon na mabigyan ng disente at matibay na bahay ang bawat pamilyang Bangsamoro. And for the sustainability ng ating mga housing projects, nariyan naman ang ating regulation division, di ba? Kabalay na RIA. Yes. Tumatangot ako sa kabalay na RIA. Hindi pala ako At kabalay makita na ng mga housing. nakikinig sa radyo, so kailangan ko pala magsalita. Para balance, no? Kasi hindi lang yung infrastructure projects ang ating tinitingnan kung hindi yung sustainability at safety ng ating mga beneficiaries. Yes, Kaya, ma'am. nariyan ho ang TRS at ang ating OMS. Okay? Maraming salamat, kabalay na siya, ang ating naging guest speaker ngayon, ang registered social worker na si Shahara Pendaliday. Ayan. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat sa uulitin inshallah na episodes natin. At dahil po dyan, tayo ay dadako na sa ating KKK. But before that, atin munang pasadahan ang ating mga comments sa ating Facebook Live. Kabalay na Ria, umpisahan mo na. Ang unang-una sa kanila ay si Engineer Moss, ang ating queen ng CLUP, Muslima kay Abu Sama. Assalamualaikum daw. Waalaikumsalam. Watching from a distance. At Isari, take it away. Assalamualaikum from Medina, Al-Munawara. Yung kanta ni Ate Moss. Akala ko naman ako babasahin mo. Sa akin si Kaka Mike. Na-short yung ating connection. Malik bin Musa. Assalamualaikum from Madina Al-Munawara. Yeah, from a distance. Okay. Sinong tingin niya? Miles away. Yun ang lyrics niya. Miles away. Huwag lang ilagay sa unahan ang S. Kung hindi maging smile away. Yeah, sabi nga nila, it's Smile Ibrahim, ang That's ating coolest Bangsamoro Director General. I also have my beloved tita, Noriagang Pong Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Thursday sa all. Alhamdulillah. And we also have here. Sino yan? Kabalay na Ria? Sir Zainuddin Buisan, our chief Pinang PDD. Assalamualaikum sa inyong lahat, lalo na sa kapwa kong Bangsamoro. Greetings from Kingdom of Saudi Arabia. Hajj Mabrur, sir. Alhamdulillah, mashallah. Okay, yung mga binirin ko ng mga dua. Sige. And from Housing and Human Settlements Division, is this Rasmina Puti? That's right. Okay, assalamualaikum daw. Waalaikumsalam. Isa pang taga-HHSD, Sir Sid. Magandang tanghali mga kabalay. Magaling talaga. Yan si Ma'am Sha. Very humble pero kinakaya mag-isa ang dapat ay trabaho ng isang section. That's right. Feel ko dapat may yung section. Tulungan niyo siya. Definitely nagtutulungan sila. Kulang lang talaga ng tao. Actually, kulang talaga ng tao.
Okay? Nagbabalik si Sir Zai. Shoutout sa pinakamagaling na social worker ng MHSD, Ma'am Shahara Mumbas Pendalidan. Masya Allah. And yun na yung HHSD Chief, Sir Gadi. Assalamualaikum, watching from Araneta Center. And, nako, napaka-importante pa ng activity ng ating chief na yan, dyan sa may Araneta Center, sa Manila. Hopefully, mabalita natin. Mas malayo ito. Galing ko sa chief ng Monitoring and Evaluation Division, Yasir S. Mama. Greetings from Mount Everest. The Everest. Masya Allah. Okay? Maganda pa rin sino? Kabalay na Engineer Moss. And we have here. Sige. Oh, and we have our beloved DG, Ismail W. Ibrahim, watching from Makkah, KSA. Kasama po niya si Sir Zai, hopefully. Yes. Galing-galing naman, sabi niya. Mashallah, alhamdulillah. Shukran. And we have Dato Ryu. Pa-shoutout po sa tatay kong nakikinig from Nalapaan, SGA. Special Geographic Area. Shoutout sa iyong Fudra, sa iyong father there. And we have our Heart Evangelista of the MHSD, ang ating acting director ng TRS, at ang chief ng ILUD. Salam, ang ganda at ang galing siya. Yung balita ninyo kanina, nandun si Ate Lick, nandun si Sir Swart. Yes, hindi makatiis si Sir Swart talaga. Talagang inibitahan siya. On leave na maging kabahagi ho ng ating mga aktibidades sa MHSD. And, yan ang gusto ko, kabalay na Engineer Moss. Magaganda pa rin kayong lahat. Inshallah, alhamdulillah. Paniniwalaan ko yan. Okay. At dahil dyan, patawa kayo dyan, kabalay na Hamsi. Tayo ho, dadako na talaga sa ating KKK para ho matapos ng ating programa. Sabi ng ating Director General Ismail Ibrahim, Beauty and Brain. Sila ako ba yan, sir? Ay, okay, kondensya na ako sa brain. Kaya nag-ahabol dito si Attorney Mox. Assalamualaikum, kabalay na Ma'am Jowa. Ma'am Sad Poging Sir Penta. Sino Penta ito? Pa-shout out uli ang pinakamamahal kaaway kong Attorney Ika. Attorney Siya Maragkas. Keep sending your comments. Okay? Dahil tayo ho ay paabot na 12:20, kabalay na Rhea, ano ba ang yung magic 3 questions sa ating KKK kung saan pwede sila manalo? Para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load, i-text lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay shoutout din ito sa isa itong nakalipas na MHS Disseminates natin na post. Ilan na ang total na iginawad na housing units ang MHSD sa BARM? As of now. From our guest speaker, okay? Yes. So, number dapat ang sagot. Ilan ang total housing units na naigawad na ng MHSD sa BARM? Kalawa? Second question, sa 18 na bulkan na nabanggit kanina sa Mindanao, magbigay lamang ng isa. Naku, 18 yan. Isa lang ang hinihingi. Yes. Okay. And the third and last? The third question, sa ating mga nabanggit na housing units na naigawad o na naigawad na sa MHSD, ilan sa kanila ang nasa mainland? Naku, kailangan rin mag-compute. Yes. Ilan sa mainland? Sige. Okay, so, ulit, ang first question, ilan ang total na naigawad na ng mga housing units sa BARM? Second question, magbigay ng isang bulkan na nabanggit kanina sa Mindanao. And third question, ibigay ang total na housing units na naigawad sa mainland BARM. And with that, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Congratulations sa mga nanalo sa ating MHS Disseminates. MHS Disseminates. Inshallah, ang tatlong nanalo ay makakatanggap ng confirmation message from MHSD BARM Facebook page sa kanilang messenger. Yehey! Sino kaya yan? Sino kaya? Ngayon pala, congratulations na at enjoy the 150 GCash prize. Okay. Nako, ngayon naman ito ni-announce. Re-announce mo na. Oh, dear. Okay, so, first of, sino ba yun? Okay, we have, congratulations, MM first, and Rohani Munib for second, and Omay Umps
for third. Ang tamang sagot po ay Preliminary Subdivision Development Plan at Development Permit. Ulit, kailangan nyo pong i-share ang post, i-follow ang page, dapat nakapublic ang following list ninyo para makita namin na nag-follow po kayo ng page at hindi po kayo pwedeng dapat Facebook profile, hindi Facebook page para masendan namin kayo ng mensahe. Okay, so there you go. Congratulations sa ating tatlong winners ngayong linggo ng ating MHS Disseminate. And sabi nga ng ating DG, ang pinakapoging DG natin, kayong lahat ay beauty and brain. Mashallah. Alhamdulillah. Ang sabi ni Attorney Mox ay poging Sir Pala. Sinong Sir Pala ito? Poging Sir Pala pala. Ay, pogi. Sana okay. all kasing puti ni Hamsi. Sabi ni Attorney Lick, gusto ko yung heart sign. And bagay mas hindi po. Okay. At dahil, thank you so much sa inyong pagbigay ng inyong mga comments at congrats nga sa ating mga nanalo. At dahil dyan tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito, ang ating 172nd episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho, bago tayo na yes, kasama nila DG at Engineer Zai, Chief Zai, watching from KSA, ang Provincial Director ng Maguindanao, Norodin Abdullah. Naku, ingat po kayo dyan. Sinong acting director in his is it Sharjah? Sharjah. Yes. Okay. At ngayon ho, talagang mapapaalam na tayo sa ngalan ng ating napakabait na ministro, napaka-supportive sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating nakaganon din, Deputy Minister Aldi Nasiri, at sa ngalan ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bintamran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datuno Z. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating mga kasamaan sa DXMS Technical Site, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, si Sir Rupert ngayon ang ating kasama sa technical side, at sa ngalan ng ating guest speaker ngayon, Shahara Mumbas Pandaliday, RSW, at sa ngalan po ng ating 20 billion of viewers ng ating programa, ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi hong nagpapaalala sa inyo na gawin natin ang ating bawat tungkulin, ang ating bawat gawain, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin pumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.